Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Marami pong tayong pag-uusapan ngayong gabi. Narinig po natin minsan si Pangulong Duterte o kamakailan nagsalita po. Sabi nga niya, isa sa dahilan kung bakit naghihinay-hinay tayo, meaning the reason why we are not that aggressive in our assertion over the West Philippine Sea against China, sapagkat mahirap po tayo at kung tayo lang, kayang-kaya tayong pulbusin ng China. Kaya nga sabi niya, kung ako lang sana mabigyan ng 20 years na pamumuno, baka bawat barangay sa buong Pilipinas mabibigyan natin ng tagdilimang canyon or armaments. Totoo po mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Sa quality po ang pamumuno ngayon ng ating Pangulo, posible po na tayo po ay magiging mayaman. Bakit po? Ano ba talaga ang problema kung bakit sa napakahabang panahon tayo po ay nanatiling mahirap? Sapagkat una pong dahilan dyan ay ang quality ng mga leaders natin. Ano po ibig sabihin yan? Sa napakahabang panahon, hindi po tayo nakakita ng mga leaders, presidente, senador, congressman, governor, mayors, lalo na sa bahagi ng Pangulo, talagang hindi tayo nakakita ng isang magaling na leader bilang isang Pangulo. Sapagkat ang dahilan po niyan ay mali po yung ating mali po yung naging panuntunan na kung ano ang isang tamang presidente. Katunayan po, may narinig po tayong isang lecture din mula sa isang attorney Alex Lacson. At itong tao na ito, ayon sa kanya, sumulat po siya ng libro na kung kanyang tawagin ay modernong no limitang here. Bakit po? Modernong no limitang here. Sapagkat ang sabi niya, diniscuss niya sa kanyang libro yung mga social maladies, yung mga problema noong panahon ni Rizal, mga problema ng lipunan na tinalakay ni Rizal sa kanyang no limitang here. And after 5 years o 500 years, yung mga problema na tinalakay ni Jose Rizal sa no limitang here ay existing pa rin hanggang ngayon. At yun ang tinalakay niya sa kanyang libro. Kaya sabi niya itong libro na ito na kanyang sinulat ay modernong o makabagong no limitang here. At ang sabi niya doon sa kanyang analysis kung bakit ang problema noon, panahon ni Rizal, after 500 years ago, problema pa rin ngayon. Unang dahilan ang sabi niya, sapagkat ang mga leaders natin ay hindi angkop upang
mapaunlad at mapaganda itong ating bansa for the 500 years mula nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. At ito po ang sinasabi natin na sapagkat sa napakahabang panahon, hindi po tayo nakapili ng magandang leader marahil except kay Pangulong Duterte, kay para sa atin po, sa ating paniniwala, isa na sa pinakamagaling din si Gloria Macapagal Arroyo at si Marcos po, si Ferdinand Marcos Sr. Sa paniniwala po natin ay magaling na leader, ngunit hindi po nabigyan ng magandang pagkakataon dahil po kay higit na pinaniwalaan ng mga panahon ngayon si Ninoy Aquino na nagbunsod kung bakit si Cory at si Pinoy, si Cory Aquino at yung kanilang anak na si Noynoy Aquino ay naging pangulo din na siyang lalong nagpahirap sa ating bansa. So, babalikan po natin ang katanungan. Bakit po natin nasabi na mali ang naging panuntunan ng ating mga leader? O kung panuntunan kung ano ang isang magandang leader? Isa lamang po ang punto. Ang ating maling konsepto sa demokrasya, masyado po tayong liberal to the extent that democracy is to allow persons doing whatever he thinks, regardless of whether it is bad or good. Yun po ang na-imbued sa kultura natin. Kaya ang sino mang pangulo na ang dating niya ay diktador o authoritarian, hinamumuhian po ng mga Pilipino. Kaya lahat ng naging pangulo ay naging masyadong liberal, naging kumbaga democratic without qualifying as to what is good democracy. At ito rin po naging panuntunan ng mga senador, congressman, mayors, at pababa, kahit hanggang sa barangay. At bahagi ng pagiging demokrasya ang i-criticize mo ang katauhan ng Pangulo, ng mga opisyalis. Kaya upang maiwasan na sila ay makriticize to the utmost, they hate exercising strictly the authority accrued to their positions. Yan po. Halimbawa po, tingnan natin kung paano naging maganda. Si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos nagsimulang maging Pangulo 1965. But because the country, ang ating bansa ay it was controlled by the oligarchs. No less led by
led no less by his Vice President in the person of Fernando Lopez. Yung mga Ayala, andyan na yan. So, hindi po siya makagalaw ng husto. Panay ang kritisismo sa kanya, panay ang rally ng mga estudyante. Until 1972 when he proclaimed martial law. Nang iprinoklama ng martial law, sabi niya to form a new society to save the republic from the communist takeover and to form a society where Marcos had planned to inject discipline among the Filipino citizenry in terms of being responsible with the use of their liberty. Kaya nga naging slogan sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Nagalit ang mga Pilipino, kasama na tayo doon, sapagkat nabula po tayo ni Benigno Aquino Jr. na masama ang diktadorya. Gayong ang naging purpose lang naman ni Ninoy ay yung kanyang personal na ambisyon na maging Pangulo no, pagdating ng 1973. Nevertheless, naniwala po ang sambayan ng Pilipino. Napatalsik po si Marcos pagdating ng 1986. Umupo yung kanyang may bahay si Cory Aquino. At mula po kay Cory Aquino, yung mga oligarchs, yun po ang pinaglingkuran ng Administrasyong Aquino. Samantalang ang tumulong sa kanya upang makaupo bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpapatalsik kay Marcos ay ang masang Pilipino. Bagamat yung revolusyon na yon ay pinangunahan ng mga oligarchs. Pero ang nagparami ay yung masa. Sa loob ng nasundan ni Ramos na kung ano ang palisiya ni Cory Aquino, yun din po ang sinundan. Kaya walang substantial changes. Maliban sa sinasabi na lang political stability, sapagkat ang masang Pilipino ay hindi kumukontra. Kumbaga, naging mere observers lang. Pag-upo ni GMA o si Irap, sandali lang naman po si Irap, from 1998 to 2001, just about more than 2 years, na ang naging si Irap, ang kanyang campaign, election campaign, hirap para sa mahirap. Ngunit nang makaupo siya, nakalimutan ang mahirap. Ang kanyang administrasyon ay namaniobra, manipulate ng mga oligarchs, businessmen at mga cronies niya. Katulad din naman yung kay Cory. Na-manipulate din si Cory ng mga oligarchs. Si Ramos, hindi na-manipulate but naging tolerant. Wala siyang binago pagdating sa sistema. Si GMA nang umupo, GMA tried her best from 2001 to 2010. GMA tried to introduce meaningful changes politically. Ano po yun? Hindi po siya tumigil na mai-introduce niya
ang parliamentary type of government sa paniniwala. Katulad din po ng paniniwala natin that we if we want to have a meaningful political changes, we have to shift from presidential type to parliamentary type. At ito po ang ginawa ni JMA. Paulit-ulit po na sinubukan nila ito. Ngunit sino po ang humadlang? Yung mga oligarkiya, yung mga senador, lalong-lalo na sila Drilon, yung mga dilawan na senador. Ayaw po nila. They hated so much JMA. Nung panunungkulan po ni JMA, it was the time when there was a world crisis. Dahil sa magandang management ni JMA, hindi po masyadong naramdaman dito sa Pilipinas ang world crisis na yon. We were able to live normally as if there was no world crisis economically. At the same time, pilit pong isinabay ni JMA paulit-ulit ang tsatsa upang mapalitan ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary type. At yan din po ang ating isinusulong. Ngunit paulit-ulit po na binigo ito ng kanyang mga chorus remnants. Yan sila Drilon, yung mga dilawang kung tawagin po natin. Iyon po ang kinukontra po nila, knowing na pag nagtagumpay si JMA, mawawala po ang kontrol nila sa gobyerno. Ang mga dilawan po mautak. They tried to control the Senate. Pag kontrolado po nila ang Senate, kontrolado nila ang Congress. Kasi kahit kontrolado ni JMA ang lower house, dati through the Benicia, kaya nga nakakalusot yung panukala ni JMA to convert Congress into a constituent assembly for purposes of amending the 1987 Constitution, katulad po ng ginagawa ni Digong. At handa po silang ipos yun. Hinarang po ng Senado yan, lalo na si Drilon. Yang Drilon na yan, sabagay hindi lang po siya, pero siya ang leading man. Pinakahayop, pinakagago, pinakakurap. Yan si Drilon. So, hanggang sa dumating ang decision finally na Supreme Court that JMA could not push amend the charter change using the barangay assemblies, because JMA as the last resort tried to make use of the barangay assembly katulad ng ginamit ni Pangulong Marcos para maaprobahan ang 1973 Constitution. But the Supreme Court, then under control ng mga dilawan, said no. Kaya pag upo ni Pinoy, kapalit ni JMA, ipinakulong ni Pinoy si JMA for the whole Pinoy administration. At walang ginawa si Pinoy sa kanyang administrasyon kung hindi sisihin si JMA sa lahat ng kapalpakan ng kanyang administrasyon. At dito sa administrasyon ni Pinoy, hindi lang mga oligarchs ang yumaman, pati yung mga drug pushers.
sapagkat pinasok na rin ng kanyang administrasyon ang illegal na droga. Nakakalungkot na may mga lumalabas na balita di umano na ito si Rojas projecting to be the cleanest, one of the cleanest personalities in the administration of Pinoy at saka kay Cory. All true from Cory to Pinoy. Meron palang 10 hektarya, 10 hectares na taniman ng marijuana. Imagine. Corruption ng Yolanda. Yung mga pera na intended for Yolanda victims, hindi nakarating sa kanila. So, yan po yung, ito po yung quality ng leadership. At lastly, itong kay Duterte, who is trying to change. Sapagkat si Duterte, ng kumandidato, ang kanyang sinasabi ay gagamitin ko ang kamay na bakal, katulad ng ginawa ko sa Davao, na alisin ang droga sa loob ng 5-6 na buwan, ang corruption. At sa kanyang pagkapanalo with overwhelming numbers, even ahead of 9 million to his closest rival in the person of Rojas. Sinasabi nga natin, it appears that the Filipino people like the way Duterte promised to manage, and in fact managing it with authoritarianism. May paggamit ng bakal, kamay na bakal. At ito ang sinasabi ng mga dilawan na human rights violation. Sapagkat with the kind of people we are, with the kind of culture that we have, with the kind of opposition that we have, kailangan po talaga gamitin ang kamay na bakal. Kailangan talaga bigyan po ng limitasyon ang kalayaan, ang demokrasya na natutunan natin mula sa mga Amerikano na maling-mali naman. Bakit po tayo naging over-democratic? Sapagkat for 400 years o almost 400 years, 375 years, nananatili po rito ang Kastila. We had no freedom. So pagdating ng mga Amerikano, tinuro sa atin ang concept of liberty. Sabik na sibak po tayo. So our hatred against Spanish authoritarianism ay napalitan po ng over-democratism from the American period up to now. And it brought this country to nowhere. Yun po ang dahilan kung bakit tayo hanggang ngayon naghihirap. Ito po ang dahilan kung bakit after 500 years, there was no changes. Kung slaves tayo noong panahon ng Kastila, slaves ng panahon ng mga Amerikano, slaves ng panahon ng Hapon, slaves sa panahon ngayon ng mga Chinese. Walang pagbabago except for those oligarchs na patuloy na nagsasamantala sa masang Pilipino via the control of their political instrumentalities, itong system of governance with the Senate na kontrolado nila. Ang oligarch control in the Philippines is done through the Senate. 24 senators
controlling the lives of 100 million Filipinos. Ang masakit dyan sa 24 na yan, magkapatid, magkamag-anak, magbinan, magkumpare, ilan lang po yan. Bakit po nasabi natin na kontrolado nila ang 110 million Filipinos? Sapagkat they can make or unmake the Filipino nations by the law they are enacting. And there can be no law passed without the approval of the Senate. Kahit na naaprubahan na ng members of the House of Representatives na ito talaga ang tunay na representatives ng mga Pilipino, because they were elected by districts. Pero kahit ma-aprobahan nila, kung hindi aprobahan ng Senado, wala pong magagawa. And come to think of it, 24, with the presence of 13, they could have a valid quorum to do a valid business. Majority of 13, which is 7, is enough number to pass a law. So in effect, the list of 7 members of the Senate will make or unmake the country. Try to imagine it. Yan po ang control ng oligarchs. Kahit anong gusto ng Pangulo, kung ayaw ng Senado, wala tayong magagawa. Wala po siyang magagawa. Halimbawa po ngayon, gusto ng Pangulo na wakasan ang local communist, CPP, NPA, NDF, na tinaguri ang terorista. Pinipinpoint ng NTF-ILCAC kung sino yung mga nasa gobyerno na sumusuporta dito sa CPP, NPA, NDF. Anong ginawa-gawa ngayon? Ni Lacson, ni Crespo, ni Delon at ang mga kanilang kasapi. Nag-file ng bill to make it a crime for any person to tell the public na itong si ganito ay member o supporter yan ng CPP-NPA. Sabi nila, red tagging yan. And red tagging will become a crime with 10 years penalty. So instead of supporting the government campaign to end up Communist Party, mas tinutulungan pa nila ang pinalalakas pa ang CPP-NPA at pinahina ang laban ng mga military, ang laban ng gobyerno, laban sa mga Communist Party of the Philippines, CPP-NPA, NDF. Yan po. So ano po ang tamang sinasabi natin kung mali ang leadership? Ano ang tamang liderato? Ang tama pong liderato ay ang ginagawa po ng ating Pangulo ngayon, kung saan ginagamit ang kamay na bakal upang sugpuin itong mga oligarchs, itong mga loko-loko sa ating lipunan. Ito po lamang ang paraan. Gamitin ang kamay na bakal. Do the masses like it? Or is it being approved by the Filipino people? Definitely po. The silent majority approve it. Bakit po? In the first place, President Duterte was elected with overwhelmingly with 16 million votes on the basis of his
campaign promises to use his iron hands to end up this social and political maladies reigning the country. Another thing, Duterte has been almost 5 years in office. He has only 1 year to go. And yet, after 5 years in office, he is still gaining the support of the people. He has the highest performing rating and highest trust rating among all the presidents in the Philippines. And take note, it has been 5 years that he has been in office, which means that the people approve the way President Duterte manages the country with iron hands, with authoritarianism. Another proof, the majority of the Filipino people wanted Sara Duterte to run as president in 2022 in order for her to continue the legacy of her father. So ito po ang tatlong pruweba na gustong-gusto ng mga Pilipino na ang Pangulo na manunungkulan sa atin ay may kakayahan na gumamit ng kamay na bakal, may pusong makamasang Pilipino at may sapat na talino upang magawa ang mga pagbabago na ninanais ng sambayanang Pilipino. Marami pong salamat, magandang gabi. At bilang suporta po, inaanyayahan natin ating tagapakinig na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.